Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyo mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. At welcome po sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. At kasama po natin si Cags Marie Formentera Ferrer. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, Cags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama ang ating pambansang kagawad, Cags Butch Serrano. Maraming salamat. Isang karangalan ng makasama kayo, 42,047 barangays ng buong Pilipinas para pag-usapan natin ang mga may init na balita ngayon ukol sa barangay. Dito lahat yan, sa barangay tayo. Ayan po mga kagawad. Ayan, welcome back po, Cags Welcome back, Marie. Cags Marie. Maraming salamat, SK Mai at Cags Butch. Na-miss ko kayo. At syempre, na-miss ko rin po yung ating mga kabarangay. Opo. At siguro, Cags, before we start, sige. gusto ko na rin magpasalamat po sa lahat po ng nagpaabot ng kanilang condolences. From our family to yours po, it is much appreciated po. Ayan, alam nyo, excited kami nandito si Cags Marie. Tsaka alam namin na matagal makarecover sa isang ganitong loss. Pero naandito para magtrabaho si Kagawad Marie at kahit na mainit ang mga usapan, sana nararamdaman mo na hanggang ngayon nakikidalumhati kami sa iyo, Cags Marie. So, I'm sure na-miss po ng ating mga kabarangay ang mga impormasyon na nababahagi rin po sa atin ni Cags Marie. Kaya ngayon po, ito po, babalik po tayo agad sa mga maiinit na usapan. Mga kagawad, ngayong araw po, pag-uusapan po natin ito pong 2025 election. Bakit po election? Sapagkat ito po ay 6 na buwan na ang lapit sapagkat by January of 2025 election period na po. Kaya po nag-release na nga po ang COMELEC ng kanilang calendar of activities para sa May 12, 2025 midterm elections. Mga kabarangay, tatandaan po natin itong mahalagang petsa na ito. Under Resolution number 10999, the COMELEC en banc set the election period from January 12 to June 11, 2025. During this period, the poll body said gun ban is imposed nationwide. The 90-day campaign period for the national candidates for senator and party list will start from February 11 until May 10 next year. The COMELEC said local bets will have 45 days to campaign from March 28 to May 10. ayan, maraming salamat, SK Mai. Alam niyo po, hindi natin may iwasan ng politika sapagkat 6 months from now, sabi nga ni SK Mai, election period na. Kaya itong nirelease na calendar of activities ng Commission on Election, mahalaga sa mga next nating pag-uusapan ngayong araw na ari. Sapagkat dugtong-dugtong po sila, lalo na ngayon, Kagawad Marie, na by October this year, ilang buwan na lang, magfa-file na ang mga local and national candidates ng kanilang COC. Pero ito muna ang tandaan natin, ang election period from January 12 to June 11 next year. Ilang buwan na lang yan? Mga 5? Mga ganun na lang, ano? 5. Ano nangyayari pagka election period? Di ba, bawal dyan mga premature campaigning? Ayun na yun, di ba? Medyo ngayon, Cags, napakalaking challenge talaga nito kasi remember nung BSKE election, naghigpit po ang COMELEC during the time of premature campaigning. So, this year is aabangan din po natin yan mga kabarangay. Lalo pa at malayo po ang from their filing of candidacy dun sa mismong araw po na inaalaw sila na mag-campaign na mismo. Yan. Ang ganda mamaya niyan, ang usapan na yan talagang very technical pero very practical naman din ang ating mga ihahabilin po sa inyo. Pero during this period, itong election ban, of course, meron gun ban. Alam na natin yung hindi na natin kailangan i-discuss. Except of course, kung kayo ay kinakailangan may baril like police, military. Pero kung kinakailangan nyo talaga, gaya ng sinabi po natin noon, kinakailangan ipaalam ang exemption sa COMELEC.
Okay? Pero babalikan natin yan kasi masyado pa namang maaga para pag-usapan natin yung gun ban. So, ang major difference lang naman ng calendar of activities, ang takbo ng mga senador, national office, 90-day period ang kanilang campaign. 90 days. Ang local naman, 45 days or 1 month and a half. Yun po. Bago mag-May 12. So hanggang May 10 lang ang kampanya. So May 12, 2025 ang eleksyon. So sana malinaw po yan. Yan po yung mga calendar of activities. Pero kagabi nga lang po, meron pong balita. Dito nga po, i-announce po ni SK May. Dito po tayo magko-concentrate dahil dikit-dikit po lahat yung minention at saka yung ngayong bagong pinaka-topic na mainit po. Opo, maraming salamat po, Kags Butch. Pero bago po yan, ay ihabol ko lang po, the voting period po for Filipinos overseas ay sa April 13 po to May 12. While the local absentee voting will be from April 28 to 30. National and local bets may file their respective certificates of candidacy or COCs from October 1 to 8, 2024. Ayan, balikan ko muna itong filing ng certificates of candidacy ngayong October 1 to October 8, 8, yes. 1 week. Kags Marie, magpa-file ka ba ng kandidatura mo? Back to you, Kags Butch. Kasi sabi ko nga, Kags, yung mga nagbabalak dyan, nagpapahiwatig na ngayon. Exactly. Marami Totoo ng- yan, Kags. Marami na tayong nakikitang mga posters, tarpaulins, na kung saan-saan na pagbati ng Happy Fiesta, Happy congratulations, Yung mga ganyan. Happy Birthday, At hindi lang yun, marami ng underground campaign like pa-meeting. small caucuses, 'di ba? Meet Lalo and na greet. dun sa mga nagpapakilala. May mga nababalitaan pa tayo, namimigay na ng mga sack of rice talaga, mga kabarangay. Bigatin yung mga ganitong politiko. Mabigat. At saka hindi lang yun, yung mga t-shirts, napakaganda, nakikita ko Social. Sublimation na ba yan? Tumaas na rin yung standard natin sa pamimigay. Yes, kasi ito yung panahon na hindi ako magpapatalo Kumbaga, exactly. di ba? Kung yung ibang mga, alam mo naman pagka maraming pera ang kandidato, hindi magpapatalo sa kapwa, maraming pera. At yan ba pinagbabawal at i-stricton? Mamaya sasagutin po natin yung mga yan, ha? Opo. Pero dito muna tayo sa napakainit na balitang ate. Opo, maraming salamat po mga kagawad. At ito na nga po ang hinihintay po ninyo. Senator Amy Marcos, Senate Bill number 2629 to fix the term limits of barangay officials to 6 years ay umiingay na po sa Kamara. At ang sabi po ng Senadora ay ang proposal po niya ay ipapakiusap niya sa Kongreso at Senado na maging priority bill para magkaroon pa sila ng oras bago mag-filing ng Certificate of Candidacy ngayong Oktubre. Mga kagawad, ano-ano ang sa tingin po ninyo dito? Ano po yung tsansa maipasa po itong term extension proposal? Kags Marie, gusto mo mauna ako or sekundahan mo ako? Or ano? Siguro, dun lang muna tayo sa tsansa, Yeah. Kags. No? Sa tsansa kasi, for me personally, malaki ang tsansa. Dahil po, ang committee chairman sa Senado ng Electoral Reforms and People's Participation ay walang iba rin po kundi si Senator Amy Marcos. Kaya yung nakikita kong chance, napakalaki po. Pero napakabigat din ito, Kags. Palalawigin natin into from 3 years term to 6 years. At mamaya, marami pa sigurong sasabihin si Kags Butch na tingnan natin kung may maidadagdag pa tayo. Yes. Alam mo, bago ang lahat, kasi may nag-text sa akin, sinabi na, di ba declared na unconstitutional yung postponement ng barangay election? Una sa lahat, yun nga sinasabi ko sa inyo na magaling mag-isip ang ating mga congressman, makakahanap talaga ng batas yan na magagamit nila. Una sa lahat, hindi ho ito usapang postponement. Kasi pag pinilit nila yung postponement at mag-file sila for the postponement of the BSKE 2025, madi-declare ulit na unconstitutional. So ngayon, ang final ng ating senadora at sinusuportahan ngayon from the ground ng Kongreso at saka mga ilan yung mga kaalyado sa Senado ay fixing of term limits. Meaning, hindi nila i-declare na may postponement, pero pwede nila kayong i-extend
through the fixing of term limits from 3 years to 6 years. Yan. Pag pinasa, halimbawa, sabi nga ni Kagawad Marie, maipasa nila yan, kunyari. Walang constitutional provision ang kanyang tinatapakan. Hindi siya madideclare na unconstitutional. Ngayon, meron bang sa Constitution na nagsasabing ang Kongreso merong power na to declare or amend the terms of the public officials in the country? Wala. Pero ano sinasabi ko sa inyo noon? Expressio unius exclusio alterius. Pag walang sinasabi ang batas, di pwede. So, yun ang nakita ng Kongreso na hindi nga sila pinoprohibit o hindi pinagbabawal ng konstitusyon na sila ay gumawa ng batas para baguhin ang term limits ng mga nakaupo. Yun yung pinakapunto dito. So maganda yung laban ng Kongreso, ng Kamara ngayon, sapagkat hindi yan kahit sino pa, wala sigurong abogado ang magsasabi na unconstitutional yung ginagawa nila. Hindi postponement ang sasabihin natin dito. Opo. Kags, idagdag ko lang po, dahil nga po ipupush po ni Senator Amy Marcos na maging priority bill po itong proposal na ito, ano po ba ang pwedeng may expect ng ating mga kabarangay kung sakali pong ma-approve po ito? Well, ang effect niyan, kasi sabi nga ni Kagawad Marie, malaki ang tsansa sapagkat not only is Senator Amy Marcos the chairman of the Committee on Electoral Reforms, mabigat yun sa Senado, but aminin natin, she is also the elder sister of the President of the Republic. So, i-request yan na magiging priority measure at hindi naman siya para barahin ng Presidente ng Pilipinas. Kung inaakala ng any member of the Philippine Senate na mag-request na maging priority bilang isang measure na gusto nilang i-push, syempre, pipirmahan yan na magiging priority measure. Bakit? Sapagkat pag priority measure na yan at konti na lang ang panahon natin from July na yata, malapit na tayo mag-July, no? Hanggang October hindi na makakakilo sa mga congressman tsaka senador. So, ihahabol ngayon pag priority measure, ibig sabihin lamang ng priority measure, mga kagawad, mga kapitan, ito tandaan ninyo. Sa legislative process, pag priority measure yan, pwede kayong mag-express. Ibig sabihin, pwede kayong tumalon. Kumbaga, pwede na nila i-fast track. Fast track. Sabihin na natin isang committee hearing lang. Approve sa committee. And remember, Kags, we are not talking about the postponement. We are talking about fixing the term na matagal nang nagiging usapin sa mga barangay. Kasi nga, laging na-extend. Mostly, actually sa pag-aaral po, usually, ang term talaga ng kagawad na kung isasama rin natin is talagang umaabot ng 4 years. Correct. Kaya siguro nagkaroon na rin ng ganito. At hindi lamang yun mga kabarangay. Pinag-uusapan din po kasi dito ang pag-save ng pondo. Kasi we are not talking about millions. We are talking about saving up billions. And the upward trend po ng paggamit ng pondo, hindi naman po yan bumababa. Every year tumataas po ang ating mga bilihin. Kaya tumataas rin po yung costing ng budget. At ang barangay election po, kung hindi ako nagkakamali, is they're looking figure of 18 billion na pwede nating isave. At yan ang isa po sa mga mahahalagang argumento na dahilan kung bakit naisip po ng ating Senadora Amy Marcos na i-fix na natin ang termino ng ating mga barangay at SK officials. Kasi malinaw naman, Kags, na hindi lamang po barangay officials ang kanya pong tinitignan dito. Kaalakip rin po dito ang mga opisyales natin magmula naman sa sangguniang kabataan. Correct. So ano ang effect halimbawa kung maipasa ito? Kasi nga may election sa 2025 next year. Supposedly, barangay and SK election. Wala pa tayo. Ngayon ihahabol nila kasi nga pag nag-file ng COC, hindi sila makakilos, hindi pwede magpasa ng mga batas. No. So ihahabol nila yan, naging priority, express nila, one committee hearing, o sige first, second, third reading. Mabilis lang yan, siguro mga in 2 weeks tapos nila yan. So mapapasa. Pag bumasa yan, ibig sabihin, Kagawad Marie, ipso facto or ang ibig sabihin, in effect, wala na tayong eleksyon. Kasi, in-extend namin kayo 6 years na kayo.
Ngayon may magandang tanong si Kagawad Marie dun sa 6 years na yan. Yes. Ha? Napakaganda. At mga Kagawad, palaisipan ko din to. Alam ko magiging palaisipan ninyo. Well, ito, Kags, talaga naman naisip ko talaga to during our break kanina, bago tayo magsimula. Sabi ko, napakaganda naman talaga nung bill na ipinapasa. But the question is, since ang effective ito immediately So, ito po ay para dun sa mga incumbent na opisyalis na nakaupo ngayon. At malinaw sa ipinasa na bill, na proposed bill ni Senator Amy, is 6 years, 2 terms. Yun ang pinakamalinaw. You will serve 6 years, 2 terms. So, 12 years. Mas matindi pa dun sa 3 terms na 3 years ng sinasabi ng congressman. Well, specifically the barangay. Pero ang tanong ko dito, will this be applicable sa ngayon na, for example, halimbawa mga kabarangay, si Kags Butch, si Kapitan Butch, last termer ngayon. Magsaserve siya up to 2029. Will it be considered na 1 term pa lamang yun? Kasi ang nakasulat, 6 years. Ang pinakamalinaw na nakasulat, basahin natin, Kags Butch, Sige. The term of office of all elected barangay officials shall be 6 years. No barangay elective official shall serve more than 2 consecutive terms in the same position. But the argument is, 3 years lamang ang sinerve niya. Ng first, second, actually hindi nga kasi na-extend ng na-extend. Pero ano po ba ang magiging unang considerable na first term na ngayon pa lamang po ito ipapasa? Ayan. So, yung last termer ba, considered ba to as first term niya? Or will it be the last term na magsaserve siya? Kasi bago po ito Hindi lang ng kapitan, pati ng kagawad on first term, on second term, or whatsoever na nakaupo ngayon na incumbent officials. Ako, ito lang ang analysis ko dyan. Halimbawa, ako nakaupo, tsaka si SK May. Kagawad ko si SK, ako naman ang kapitan. Hanggang 2025 na lang ako, di ba? Naipasa. Okay. Pag naipasa yan, ang next election sa 6 years, 2029. Yes. 2029. So, wala tayong election ng 25 tsaka 28. Kasi, bakit ka mag-i-election? Binigay na nga sa amin yung 6 years, di ba? So, basically, moot and academic na, wala na yan, yung election na yan. So, ibig sabihin nyo, naka 6 years ako. Sa 29 na ulit. So, extended ako. Di ba? Ang tanong ni Kagawad Marie, first term ko ba yon sa 6 years? And then, pagkatapos nyon, pwede ulit akong tumakbo ng second kung 2 years. So, basically, parang ang sinasabi, pagka na-approve yan, first term kayong lahat sa 6 years. Sa tingin ko of course, pwede kayong mag-comment, pwede po kayong magsabi ng inyong analysis tungkol dyan. Pero sa ngayon, hindi pa yan nadedebate sa Senado at saka sa Kongreso. Napakaganda ng tanong ni Kagawad Marie tungkol dyan sapagkat ano ho ngayon? So, I am left in suspended animation. Pero pagdating ng 6 years, 2029 na eleksyon ko, pan-second term ko siguro yun. Yun ang iniisip ko ngayon. Pan-second, answerte ko naman. Pagka naka 3 terms ako, tapos ngayon may 2 akong termino na take 6 years. Ito na lang huli kong sasabihin sa inyo. Kasi marami na nagko-comment sa FB natin, SK May. Paano daw kung bulok o nangungula ko or whatever? Well, hindi lahat ganun Second, kami ni Kagawad Marie tsaka ni SK, masaya kami kung kami ay nakaupo dahil naramdaman ko yan noong 2016 Pag ikaw talaga magsisilbi, masaya. Dahil ang pagsisilbi, kasi kalakip dyan, pera tsaka oras. So, kinakailangan ko ng time din. At tsaka syempre, iba naman yung na-extend. Hindi na ako mapapalaban in 6 years. Syempre, masaya kami para sa mga public servants. Tandaan nyo na lang ang sinabi ni Manuel Quezon. 6 years is a long time for a bad president. And 6 years is a short time for a very, very good public servant. So kung naka-elect kayo nung huli, last year, ng magaling, abay swerte ninyo, may extend yan. Pero kung binabon yung eleksyon at kayo gumanong-ganon lang, hindi ko siya sabihin lahat, hindi nyo kailangan masaktan kung hindi kayo yon.
Ayan ang kalalabasan, di ba? So, hindi sagot ng batas yan, sagot ng tao yan. Yan ang katanungan na boto lamang ang makakasagot. Opo, maraming salamat po, Kags Butch. At aabangan nga po natin ang lahat ng developments dyan pagdating po sa Kongreso, mga kagawad. Lalong-lalo na po at 4 na buwan na lang po bago po yung filing po ng COC. Pero speaking of filing of COC, balikan lang po natin, Kags Butch, ano? Meron pong magkakaroon po ng gap from the filing of COC sa October 1 to 8, first week of October, to the election period po, which is January 12 to June 11. Magkakaroon po ba tayo ng, sa tingin nyo po, pagbabago sa technicalities pagdating po sa election hearing, early campaigning, within that gap period po? Ako wala naman kasi kaya lang maaga mag-file dahil sobrang daming tatakbo, national and local. So, it gives time sa COMELEC na i-print nila lahat ng pangalan ng mga tatakbo. Isipin mo, 12 senador. 12, no? Di ba? 12 senador. Tapos, governor, vice governor, bukal, ilang bukal yun. Tsaka iba-ibang lugar yan. Iba't ibang lugar. So, it gives time sa COMELEC, mga ilang buwan na i-print nila yan. Which is maganda ang susunod nating segment sapagkat darating na tayo sa kilos na ng COMELEC. Opo. Maraming salamat po, mga kagawad. At ito na nga po, bago po tayo magtapos, ay nais lang po natin mag-abot ng atin pong pagbati sa ating mga kabarangay. Unang-una na po dyan, si Kagawad King Rumbines ng Barangay 1, Hinobaan, Negros Occidental. Hello po sa inyo. Hello din po kay Kagawad Ryan de Guzman ng Barangay Tapuac, Dagupan City. At kay Kapitan Sidney D. Lamboy ng Barangay Tapuac, Dagupan City. Ayan, maraming salamat. Nasaan tayo? Kapitana po, Kapitana Luvi. Okay, Kapitana Luvi, Kagawad Aldrin at Konseho ng Barangay Kupang, Muntinlupa City. Ganoon na rin po sa kay Lupon Rick de la Cruz ng Balangkas, Valenzuela City, kasama ang Lupon President. At kay Imelda Bihasa ng Barangay 2 Poblacion, San Luis, Aurora Province. Kayo, Kags Marie, may babatiin po ba kayo? Binabati ko na lang po lahat po ng mga manunood nating mga kabarangay dahil sobrang na-miss ko po kayo at nabasa ko po lahat ng inyong mga comments at mga messages na nagpapaabot nga po ng simpatya para po sa aming pamilya. Again, from the bottom of our hearts, from our family to yours, it is all much appreciated po. Maraming salamat po, Kags Marie. At ito na nga po, susunod po ay malaki nga ba ang diferensya ng BSKE last year sa midterm elections po natin sa 2025. Mga kabarangay, may Supreme Court decision po dyan, so abangan po ninyo ang mainit na usapan dito lang sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay